Okay. Ready na. Okay, it's 1:30. Tay, Billy. Malis. Okay, kids. Let's go. Yan, microphone. Ito ka, finish. Yung nakita yung ano ni Lola? Yung iPad niya? Anong pong iPad? O niya po ni Buwan? Ito po? Okay, good afternoon. It's exactly 1:30. Tayo na po yung bubuna para we can start our... Is this the last Sunday? Hindi last Sunday ito na. The fourth or fifth Sunday na. Okay. Sige po, I would like to invite the young people na nasa likod. Dito na po tayo ay magkasara para ang ating diskusyon ay mas malinaw. And before we proceed, I would like to ask everyone to please stand and let's thank the Lord. Who would like to volunteer? Maraming salamat po sa akong pagdalanan ng Diyos at tulungan sa pag-aaral. Alam po namin na kayo po siyang natuturo sa amin sa Lord. Kaya tamo Panginoon na ang tulungan. Langin namin ng Diyos, langin namin ng Diyos ang pag-aaral. At Lord God, naman po namin ang aming mga sarili na tanong Panginoon sa magtuturo. At langin namin na magtuturo Diyos ko yung biyog siya ng isla at yung nagawin siya ng mga magtuturo. Maraming salamat po sa akin. Ito kami dati, Panginoon, ay willing po ako lahat sa mga salita. Kailangan po namin laging Panginoon yung pagkakalakasan, spiritual, at pag-isang mga sikat na katawag. Maraming salamat po, Diyos. Kapag may kapalangalan at salamat, tayong Panginoon po sa mga salamat po. Amen. So, Ray, buburin ko na po. Okay, yan. Sino pwede magbura? So, give more please. Pabura lang. Okay. So we will continue our Bible study. So let's read the Bible study rules. Mabilis lang. Number 1, we start at, you can adjust the 2 p.m. to 1:30 na, no? To 3:30. Para again, disiplina po. We are, as a Christian, yung discipline po natin. Number 2, we will be focusing on question and answer this time. Wala tayong specific topic except yung mga previous na na-discuss, hihimayin po natin. So yun po ang focus ngayon. No? Number 3, we will investigate, study, and sing the truth about the topic. Hindi po ang speaker ang investigahan natin. Number 4, let the speaker finish his study layout. Out of the way questions will not be allowed. Please, let us put the questions specifically on the previous topics lang. Huwag muna tayo lalabas para may matutunan tayo lang. Number 5, questions should be supportive, not argumentative. Okay? Maghahanap tayo ng solusyon, maghahanap tayo ng kasagutan, hahanapan natin ang katotohanan. Okay, number 6. Again, coffee, lalo na ngayon, mas maagang so medyo mas matinding antok niyan. So yung coffee po natin, marami po dyan na merienda. So please, request lang, wala kung saan magkakala para po hindi tayo mapagalitan ni Brother Ana. Okay, number 7. Any suggestions, please write them down para po lalo natin ma-improve at lalo tayo matuto. Okay, number 8, please, parkingan lang po para walang masabi ang neighborhood natin. Okay, without any further ado, we will now continue with our Bible studies. But again, ang focus natin now is more on answering the questions that are lingering on our minds since May 26. Yung unang araw nyo ng Bible study. So medyo nalipod. May 26 na ngayon, napakarami katanungan.
So I would suggest, Brother Ray, Sir Ray, doon ka, ang gagawin po natin, ang isang tanong, halimbawa ni Kuya Ernie, sagutin po muna natin within the context before we expound. Para po at least, lalo na itong mga young people natin at mga elders, marami kaming matutunan. So again, sinatawagan ko po si Sir Ray. Thank you. Again, magandang hapon sa lahat. I hope prepare po yung ating heart and mind and we always want to seek the truth po. Anyway po, ang pinakamahalaga lahat sa ating pagtitipon is knowing something about the things of the Lord, di ba? Pero before po mag-start tayo, gusto lang po magbigay ng ilang insight. I believe talaga marami pong question. Kasi yung ating pinag-aaralan, majority po Christians talaga hindi nakita ito. Bigyan ko lang po ng konting structure para makita po natin. Para lalo po tayo magkaroon ng interest. Yung aking po gusto ipakita sa inyo, yung po yung bagay po na talagang hindi nakikita po ng Christendom. Pag sinabi po Christendom, yung majority of the professing Christians, kaya lang na-turn po sa religion. Mapansin po niyo, I think ngayon nyo lang narinig yung apostle to the Gentiles. Tama? Ako rin po kailan lang. You know why? Because when we talk of apostasy, yung pagtalikod sa katotohanan, hindi po future yun. Nangyari po yung apostasy during the time of Paul. Kaya ganito po kasalahulay yung Christendom eh. Ganyan ganito po yung mga so-called Christians. Because naitago po talaga si Pablo. Tignan niyo po, ano lang po, very brief lang, hindi ko detail ko. 2 Timothy 1:15 po, tinan niyo. 2 Timothy 1:15. Gusto ko lang po ipakita yung biblical history ng konti sa inyo para magkaroon po tayo ng idea bakit kamukha po sinabi ni Pastor, ang tagal na hindi nakita agad dyan. Ako rin po, matagal na ako nagbabasa ng Bible, hindi ko rin maintindihan mo na. Kasi nga, hindi mo alam kung saan ka magmumula, kung saan ka pupunta. Without right division, hindi mo talaga maintindihan niya. As I study po, nakita ko po tungkol kay Paul. Si Paul po pala yung king. Ang problema ito, din niyo po, 2 Timothy 1:15. This thou knowest that all they which are in Asia be turned away from me. Yung majority po ng Asian believers po, pinis ni Paul yan eh. Ang nangyari, tumalikod sa kanya. Tumalikod in the sense na, ang sinundan po nila yung grupo nung nasa Jerusalem. At ang Jerusalem po is a Jewish religion. Hudyo po halos yun, sila Peter, etc. So sa madaling salita, yan po yung nangyari. Kaya pag binasa niyo po yung Bible tungkol sa ministry ni Paul, palagi po konti lang sila talaga. And then, ang sabi ng sa Acts 20, tingnan niyo po, Acts 20:28 o 29. Acts 20:29. For I know this, that after my departing, pag alis daw po ni Paul, sino susunod? Shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Pag-alis po, ang sabi ni Paul, ang dadating sa inyo, grievous wolves. Then, next verse po, 30. Verse 30. Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them. During the time po ni Paul, sinabi niya na, pag-alis ko, ang susunod sa akin, grievous wolves. At guguluhin talaga yung pangunawa ng mga Christians. So ano nangyari? Kung tingnan po natin yung konting history, from the cross around 30 AD, traditional si Paul po, namatay siya at 65 AD. Ang nangyari po, pagdating ng 70 AD, hanggang 150 AD, ito pong period na ito, wala pong maliwanag na history dyan. Walang maliwanag na written history. Pagdating po ng 150 AD, sino lumabas? Yung po mga church fathers. Ang church fathers po, binubuo nito ng mga Greek and Latin fathers. Sila Augustine, Justin Martyr, Clement, etc.
Ang problema po, majority sa kanila, kung babasahin yung writing sila, wala silang binanggit tungkol sa sa 2 Timothy 2:15. Hindi po na-recognize yung ministry ni Paul. You know why? Kasi 70 AD, yung kung sinira ang Jerusalem, there are around 50,000 Jews na dinala sa Rome. Sila po yung pinapakain sa lion and everything. Sila yung non-Christians that time. But the problem po, ang Jerusalem that time is still nakakapit po sa Jewish religion. They are still zealous of the law. At hindi pa rin nakita po nila yung ministry ni Paul. Actually, nilalabanan po nila yung ministry ni Paul. So bakit ganon? Because, maghugat po dito yan. Remember, ito po yung mystery, yung kamatayan ng pagkabuhay ni Kristo. Bakit po mystery yan? Itinago talaga ng Diyos yan for the purpose na hindi makita ng Satan. Kasi kung alam ni Satan na si Jesus Christ ay magre-resurrect, hindi niya pa hintulutang patayin yan. Right? Di ba, nabasa po natin 1 Corinthians 2:7 po din yun. 1 Corinthians 2:7 and 8. Gusto ko ipakita po sa inyo, ang majority po ng religion ngayon is inspired by Satan. Kaya yung mga tao po, they're blind sa, number one, sa salvation. Ang daming lito sa kaligtasan. Hindi sila makapagtiwala kay Kristo. Kasi po, itinago ng religion yung ginawa ni Kristo sa cross. Binabalik ka sa law. Binabalik ka sa flesh. Walang assurance. Hindi nakita talaga po ano yung na-accomplish si Jesus Christ. Ano sabi ng 2:7? But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory, verse 8. Which none of the princes of this world knew, for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Kung alam nila yung mystery, which is kept from the foundation of the world, na yung kamatayan ni Kristo, magbubuhay ng pagkabuhay na maguli, at papagtagumpayan niya yung kamatayan at kasalanan, hindi pa patayin ni Satan. Kaya lang, because blind po si Satan doon, that's why God kept it secret, nireveal lang po kay Paul. Kaya, nung nakita na Satan niya, from there po, ang kanyang pinokus si Paul. Yan yung 2 Corinthians 4, verse 1. Ang ginawa ni Satan na ito po, kaya yung Christendom natin po, very confused ang maraming professing Christians. Ang daming tao sa mga religion, pero tanong mo, are you saved? Ang gaganda ng building, ang daming tao, pero are you saved? Di ba, malabo sa kanila. You know why? Ito po, verse 1. Therefore, seeing we have this ministry as well, this mercy, we faint not. Verse 2. But we have renounced the hidden things of dishonesty. During the time po ni Paul, meron ng dishonesty sa ministry. Not walking in craftiness. Pag sinabing craftiness po, yung mga gimmick ba sa mga churches? Para yung mga tao, ano sila, mahila, di ba? Then, nor, you see, they're using the Word of God, nor handling the Word of God deceitfully. Pambira, kahapon po na may namin sa television, pastor daw. Pastor, paano ng collection sa church? Sabi ni Joey de Leon. Ano yan? Tithes and offering, nasa New Testament yan. What? Tithes and offering, nasa New Testament. Tapos, anong verse? Malakay 3:10. New Testament daw. Pambira mo yun, pastor mo, anong ginagawa mo doon? Tama? Ang daming tao deceive. Dahil sa, sabi doon, handling the Word of God deceitfully, and then, but by manifestation of truth, commending ourselves, everyone's conscience in the Son of God. You will notice po, ministry pinag-uusapan. So, ang ginagamit ni Satan, yun din po mga nasa ministry. Verse 3. Anong ginagawa nila? But in our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Anong tinatago po nila? Yung gospel. Sino nagtatago? Verse 4. In whom the God of this world hath blinded the what? Ito po yan. The minds of them which believe not, lest the glorious gospel of what? Of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Ang inatake kong Satan sa tao, wala pa kay Eve, mind. Nung kinakausap si Eve, kinukurap yung mind ni Eve. All throughout, nang bumagsak sa kasalanan ng tao, kinurap ng devil yung mind natin.
Pagkapanganak pa lang po natin, marami na yung sinasaksak sa utak natin, sa mind, right? Most of the time, ang nakabuild dyan, things of the world. Kung religious person ka, yung binigay na teaching ng words of men. Anong kinrate sa'yo nun? 2 Corinthians 10, 15 yun. Ito po yung binabakbak ng Bible sa atin, 2 Corinthians 10. 2 Corinthians chapter 10, verse 3. Kaya ang battle ko nasa mind talaga eh. 3. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Verse 4. For the weapons of our warfare po are not carnal, but mighty through God to the what? Pulling down of strongholds. Ano yung strongholds? Pagka sundalo ka, alam mo kung strongholds, parang fort mo yun eh. Nandun yung defense, nandun yung power mo, di ba? Look at verse 5. Ano yung strongholds sa pinag-usapan? Casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the what? The knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Since itinago po talaga yung gospel of Christ at yung ministry ni Paul, majority po tumalikod kay Paul, anong prevailing belief sa buong mundo? The things of the Jewish religion. Earthly lahat yun. Yung teaching ni Paul po itinago ni Satan. Why? Because pag nakita mo yung teaching niyan, grabe mo. Sabi niya kanina umaga, it will make you free. It will liberate you from law, from sin and death. At makita mo talaga yung blessedness ng one body, yung heavenly blessings, na ayaw makita ni Satan yan. Kaya ang religion na yun, tinan nyo, nakapokus lang saan? Emotion. Ang hinahanap nila yung motivational speaker. Patatawanin ka, paiiyakin ka, pasisihin ka, just to keep you in the group. Pero walang word of God. Yan po yung nangyari ngayon. Tumatagal ka sa isang grupo, pero you're not saved. Mamamatay ka na hindi ka pa nakamita ng kaligtasan. Napakahirap po, di ba? Yan po ang nangyayari sa mundo ngayon. That's why, nung sinabi ni Pastor Brunel, ako nagulat din kasi disciple po talaga yun na majority makita ito. Kasi majority ng Christian religion hindi po tinatanggap ito. And I thank God po sa pastor dito. To the rest of you. I know God knows your heart. Yung Diyos po yung nagdadala dito. Kaya talaga marami kong question. Ako din po noon, ang dami kong question. Pero unti-unti. Hanggang ngayon marami rin kong question. Kaya sama-sama naman po tayo nag-aaral dito. And I know God is teaching us this. Alright? Sige po, question. Yung microphone please, ayan sa harap. Ayan, nasa harap kayo. Kasi question ko tungkol sa minds na naman. Minds. Kasi po nung, di ba nakaraan po, hindi ko lang alam yung verse yung thy word is a spirit. Yung spirit po ang word of God, di ba? Kaya po siya natatanim sa ating minds, di ba? Ngayon po yung sa ano po yung masasabi niyo po tungkol po sa differentiate? Ito ba ay yung mind sa kayo yung spirit na nakatira sa atin? Sabi kasi ng 1 Corinthians 3:16, pwede po pakipinasyan po yung 1 Corinthians 3:16. First Corinthians 3:16. Yes. Kasi, First Corinthians 3:16. So sabi dito po, know ye not that ye are the temple of God, and that Spirit of God dwelleth in you. Yung tanong ko po dito kasi po, yung katawan daw po natin ay templo ng Diyos. And yung Spirit of God, capital S po siya, nakadwell sa atin. So ano po yung kinalaman po ng minds natin, na sinasabi niyo po, usually, tapos may Spirit of God na nakadwell sa atin. So ano po yung magandang paliwanag kung makukuha na? Salamat. Battery. Temple of God, ikaw. And the Spirit of God dwelleth in you. How? Again, in this body, dapat makita natin yung distinction between what? The inward man and the outward man.
Right? Again, ulitin natin. Yung inward man po, yun ay new creature. Right? Nung sinabing that the Spirit of God dwelleth in you, he's referring to the new created inward man, wherein ito kasi identified ito na is mind of Christ. Identified dito kasi mind of Christ yan eh. And that inward man is different from outward man in the sense na, tinin niyo po Ephesians 4:22. Tapos papakita ko po bakit sinabing temple siya. Ephesians 4:22 po basa. 4:22. That you put off concerning the former conversation of the old man, which is, ito yun, corrupt according to the deceitful lust. Yung pong flesh yun, tinawag na old man at corrupt, yung pong ating flesh. Wala ka magagawa dyan. Then verse 23, something is happening there. And be renewed in the spirit of your mind. Right? Yung pong mind, yung po yung representative ng spirit natin. That part that can understand. The mind, the spirit. And then verse 24 at the end. And that they put on the new man, which after God is what? Created in righteousness and true holiness. Tignan niyo po, between the two, the outward and the inward, which one is righteous and which one is meron true holiness? The inward man. Right? In that context po, nung sinabing, your body is the temple of the Holy Ghost, the text is referring that your body, this is the body, and this body is possessing yung pong treasure na yun. 2 Corinthians 4:7, tinan niyo po. Compare natin doon. 2 Corinthians 4:7. But we have this treasure in what? Earthen vessel. What is the earthen vessel? The clay, the body. And in this body, meron kang treasure. Ano yung treasure? The gospel of Christ. And the gospel of Christ, we have studied this, is composed of words. And words are spirit, right? Yun yung vessel, yun yung treasure dyan is the gospel of Christ. And with that, identified na yung spirit ang sabi, nag-dwell sa'yo. Romans 8:9. Romans 8:9. Kaya ang sabi dyan sa Romans 8:9, but ye, the new creature, are not in the flesh. Kaya nga po, what I'm saying is, kahit anong mangyari sa flesh mo, kahit anong mangyari dyan, hindi yan maapektuhan yung inward man. Because the saved person in Christ is not in the flesh anymore. You are not in the flesh, sabi niya. But in the Spirit. Kaya may kasubali. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of this. Kaya nga po, pag sinabing, your body is the temple of the Holy Ghost, we should be aware. Kung tayo talaga ay believer and we trust the Lord Jesus Christ, meron ka inward man, your body is now the representative of God's truth in this life. Kaya tinawag yung the temple of the God is not dealing with temporal temples ng building ngayon. Amen. He's dealing with temples of every believer, those who trust in Christ. And with that, there comes the responsibility. 2 Corinthians 5:17, tinan niyo. 17. 2 Timothy 2 muna, bago tayo pumunta ron. 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2. Ito po yung napakahalaga dito eh. Kung sinasabi mo you are a child of God, you should be aware that your life is Christ mo na ngayon. Pag-ari ka na, pag-ari ka na ni Kristo. And bakit ka nasa lupa? You still have a purpose in this world. Right? 2 Timothy 2. Kaya lang, ang sabi doon, verse 20. Verse 20.
But in a great house, there are not only vessels. The vessels speaks of the body, the person, of gold and of silver, but also wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. Yung great house, ano po yun? The household of God. In that great body of Christ, may mga vessels din na ang to honor and to dishonor, sabi niya. Verse 21. If a man therefore purge himself from this, purge from what? No? Yung sin po, purge sa cross. Wrong doctrine. Ang context yun, sa 15 Study, pursue thyself, approved unto God, rightly dividing the word of truth. Pag hindi ka nag-right to divide the word of truth, you will be ashamed. And you will be teaching wrong doctrine. Tama? Kaya, dapat i-purge mo yung, ano yung i-purge mo? Not the flesh, but the mind. Purge from what? By studying the Word of God. Para maalis yung mga wrong belief and wrong doctrine. Kaya purging ang sabi niya. Kaya ang sabi doon, if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified. When you say sanctified, made holy, and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Anong good work ang tinutukoy dyan? The things you do to propagate and to preach the truth, the gospel of Christ. Not the flesh. Kailan mo malilinis yung flesh na yan? In the sight of men, hindi malilinis yan until the day you leave that body. So yung pinipurge po dyan is the things you have to minister to others. Right? So you shall be a vessel, sabi yan, a temple of the Holy Ghost. Now, 2 Corinthians 5:17 po, tinan niyo. 2 Corinthians 5:17. Ito po yan. Kaya maganda yung question mo, brother. Kasi ito yung pagkakamali ng marami. Siligtas ko pala ako, okay na ang gumawa ng kasalanan. Wrong. Ito. Ang 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a what? A new creature. Alin ang new creature dito? The inward na. The mind. Right? The inward na. Not the... Kailan ba naging bago ito? Right? All things are passed away. Behold, all things are become new. 18. May kasunod yun. And all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given, binigay sa'yo. Ano binigay? The ministry of... So, the moment you got saved, binigyan ka ng ministry. Hindi lang si pastor. Hindi lang yung mga leader dito. Lahat na nagsasabing saved, meron kang ministry. Amen. And come judgment seat of Christ, you will answer for that. Right? 19. To be that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them. Ang ministry po ay hindi condemnation, reconciliation. Kamukha ng sinabi ko last time, yung Diyos ba nakikipagkasundo sa tao? Hindi niya kinakalkal yung kasalanan mo, pero ba nakikipagkasundo na kinakalkal ang kasalanan mo? Nilimot na nga niya because of Christ. Ang tinutulong niya, makipagkasundo ka. Right? At ang sabi doon, and have committed unto us the what? The Word. Binigyan tayo ng ministry na gawain, binigyan ka pa rin ng mensahe. Ano mensahe? The Gospel of Christ. Yung ginawa ni Kristo sa Calvario. Hindi ginawa natin. Hindi ginawa ni Kristo sa cross. Right? Si Kristo lang pipreach natin. And then look at 20. Ito yan. Now, then we are what? Ambassadors. Ambassador ang bawat tao kong ligtas. Ano ba trabaho ng ambassador? You represent your country. Right? The moment you got saved, anong citizenship mo? Heaven. Right? So, because you are a heavenly people, while on earth, while you are in this vessel of earthen vessel, you have this treasure. You have this treasure. And the moment, the only thing that will come in God's sight para magkaroon ka ng count sa Diyos, the time you open your mouth and preach the words of God sa mga tao. That's the only count sa spiritual things.
Whenever you preach the gospel of Christ, you witness to the lost people kung anong kaligtasan na binibigay ng Diyos. And everyone who got saved can do that. Kung maliwanag sa yung gospel of Christ. Sa kamag-anak, sa kapitbahay, sa kaibigan. Simple lang question eh. Kahit mga taos down, bakit may mga araw? Isa lang sagot. Kasi nagbayad sa kasalanan ng lahat ng tao. Tama? Okay din yun. O di kasama ka doon. Sasabi mo lang. Again, unbelief. And then it's up to you to expound. Lahat po tayo, when we stand before the judgment seat of Christ after we got saved. Dapat po magdidikta sa atin after we got saved is we should be looking forward to the time when we will stand before Christ and you will be judged one by the Lord. Ang ginawa mo sa titirang buhay mo sa mundo ito regarding this truth. Yun lang po yung magkakount doon. Yeah. Pastor, bali, okay po, paliwanag po. Pero, kung may kaibigan kasi ako, di ba may kaibigan ako, share ko siya, no? Parang medyo may harap siyang winning list. Kung kamukha ko siya, sabihin, matagal na Kristiyano. Kasi pwede pakibasa lang po yun sa 1 Corinthians 6:19. So, itutuktong ko lang po, parang merong ibang individual na nakatira sa atin. So, basahin ko lang po, no? Hanggang 20 po, no? Ayun na lang po. What? Know ye not that your body is a temple of the Holy Ghost? Kung kanina po, temple of the Holy Spirit ba nakalagay? Spirit of God yata, which is in you, which you have of God, and you are not your own. Pagdating ng 20 po, you are both with Christ, therefore, glorify God in your body. Sa nakikita ko po sa paliwanag nyo, parang po yung body, parang sinupano, parang wala nang magagawang di ba? Parang gano'n eh. So, pero parang merong another individual na nakatira na sa body natin yung tinatawag na Holy Ghost. Kasi nangako ang Panginoon, di ba, doon sa John 14 na merong after the Christ, darating ang Espiritu ng Diyos sa atin. So, there's another, parang meron siyang another individual. Maliban doon sa minds of Christ na sinasabi niyo po, yun po yung medyo, parang conflict po sa akin po, yun po. Yun po. Parang merong another individual na Holy Ghost na nakatira sa body natin. Maliban doon sa minds of Christ. Actually, yung minds of Christ talagang nasa Bible po talaga yan, nakikita mo natin. Yeah. Pero parang merong another individual na nakatira sa katawan ng tao. Kaya ba, pag ginagawa ng Panginoon, yung Holy Ghost ang sumasako sa iyo parang. Okay. Ito yan ba? Ganyan din paniwala ko noon na, let's say, the Holy Ghost bodily mag-dwell sa'yo. It's like possession, di ba? That's a traditional belief. Now, if you're going to that understanding, edi ang daming bodily ng Holy Ghost. Meron kang body ng Holy Ghost. Meron isang body ng Holy Ghost. May body ng Holy Ghost. So I believe that Holy Ghost is represented by His words. And the Holy Ghost, as God, you cannot contain God in one place or one. The Holy Ghost is represented by His words because the words are Spirit. Kaya ang mag-dwell sa iyo is Spirit, yung words. John 6:63. Taniyo ulit, John 6:63. Taniyo mo buti yun. John 6:63. Kaya merong mamimiloso po eh. Kung nasa yung banal na Espiritu, di wala sa langit. Kung si Jesus Christ ang alam natin, di ba? Kung nasa iyo pala si Jesus Christ, di wala sa iba. It's like that ba? Pamimiloso po. Kaya, to me, you cannot contain God in one area. Yung kanyang dwelling ng Holy Ghost is represented by His words. It is the Spirit, small letter S, that quicken it. The Spirit na nagbibigay ng buhay. Right? The flesh profited nothing. The words that I speak unto you, they are Spirit and they are life. Yung words, life siya. So for me, yung indwelling ng Holy Ghost, that's the Lord Jesus Christ, the Spirit of Christ, the Spirit of God. Pero nagpalit po ako ng belief sa individual bodily. For me, ang indwelling na Spirit is yung words that you receive, that given by God to you. The moment you receive, the moment you got saved,
Ano yung seal na pumasok sa Ephesians 1:13? You were sealed by the Holy Spirit of promise. Ano yung seal? Proof of ownership. Ang proof of ownership sa iyo is the written words. Anything that you want to prove that that is your property or honor ka niya, must be proved by written words. Kaya, yung taong sinasabing saved, ano yung katibayan mo ikaw ay in Christ? His words. For me, yun ang aking nakita doon. Right? Kasi, let's say, possession ng Holy Ghost. Eh di sana, hindi ka na gumagawa ng kasalanan. The Holy Ghost don't like that. Sige po. Ikaw mag-share ng konti. Sige po. Opo. Kasi dito sa body, ang unawa namin dito, pagsimula nung dumating ang kasalanan kay Adam, Opo. doon sa Genesis chapter 2, ay chapter 1, di ba? Opo. Unang-una, nung ligay ng Panginoon, siya na, di ba? Sila ay dilikhang kawangis sa kalarawan ng Diyos. Sinless. Di ba? Ngayon, nung sabi nga sa Bible, nang sumunod sila kay Satan, pumasok ang kasalanan. So, iyon ang dapat maunawaan ng mga kapatid ngayon, di ba? Opo. Ang sin, kung titignan natin, ay may buhay. Ang buhay na yan ay buhay ni Satanas, di ba? Yes. Ngayon, nang pumasok ang kasalanan, nawala yung katwiran, kabanalan ng tao. Dahil ang espiritu ng Satanas ang siyang namuhay o nangibabaw sa kanyang buhay, di ba? Okay. Kaya nga, ang tao, gaya nga ng minsan na ay tanong, kailangan may panganak na muli ang isang tao. Yan, di ba? Ngayon, ang tanong, makakapasok ba sa langit ang isang tao na hindi na ipanganak ang kanyang espiritu sa espiritu ng Diyos? Ang sagot, hindi, di ba? Dahil ang espiritu ng masama ang sumasa kanya. Yan ang mababasa natin sa Ephesians chapter 2. Pwede Ephesians 2. Ephesians chapter 2, simulan natin sa verse 1. Para po maunawaan lamang ng mga kapatid. Opo. So, dito makita natin, and you had he quickened who were dead in trespasses and sins. Dati tayo ay mga patay sa kasalanan dahil sa espiritu ni Satanas na kubalat sa buong daigdig sa pamagitan ni Adan. Tama ba? Opo. Romans 5:12. Kunin ako. Okay. Ngayon, ang sabi sa verse 2, wherein in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Ganun dati tayong lahat, di ba? Before Christ. Ngayon, ang palagi tinatanong ng mga kapatid, paano tayo nasing? Kung yung espiritu natin masama, kung yung espiritu natin nasa ilalim ng pangyarihan ng Diablo. Diyan pumapasok ngayon yung 2 Corinthians 5:17, di ba? If any man be in Christ, he is a new creation. Ang nangyari, ang banal na espiritu, ang espiritu ni Kristo, nang tanggapin natin, nagkaroon nga ng tinatawag natin circumcision, spiritual. Hindi kapangyarihan ng tao, kundi gawa ng Diyos. Binago yung espiritu natin, tama ba? Yung espiritu ng tao, binago. Yung espiritu masama, tinanggal, na-circumcise, nahiwalay sa atin ang espiritu ng masama. Tama ba, Pastor? No? Ngayon, nung yung espiritu natin naging banal, yan yung pumapasok yung 1 Corinthians 6:9 na sinasabing tayo, ang katawan natin, ang templo ng banal na espiritu. Dahil nawala na yung masamang espiritu, ang espiritu ni Kristo, siya na ngayon nag-ahari sa buhay natin. Tama ba? Kaya ngayon, ang sabi nga ng Panginoon, ito ay isang araw ng Panginoon na hindi natin matatawaran. Unless a man be born again, he cannot enter into heaven. Ang gustong sabihin, hindi katawan ang babaguhin, kundi yung espiritu ng tao. Na dati ng masama, ginawa ngayong banal ni Kristo, kaya yung espiritu niyan,
makakapasok na o nakapasok na sa paghahari ng Diyos o kaharian ng Diyos. Amen ba, Pastor? Kaya ngayon, yung tinatawag natin dyan, mind of, yung tinatawag natin bagong kaisipan, inward man, actually, yan ay isang tao, espiritu ng tao na binago ng espiritu ng Diyos na ngayon ay isa ng bagong tao, bagamat ang kanyang katawan, yung outward man, ay taong mamamatay dahil sa kasalanan. Tama ba? Tama, no? So ngayon, kaya nga si Brother Edgar medyo nagtatanong dahil ang unawa niya, yun nga, kailangan ma-born again ng isang tao, meaning yung kanyang espiritu, para sumakan niya ang espiritu ni Kristo at nang magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Kasi ang buhay na walang hanggan, ang espiritu ng Diyos di ba? Walang espiritong walang hanggan, kundi ang tanging espiritu ng Diyos. Ang espiritu ng tao, individually, dati corrupted, pero nalinis, naligtas, nang dahil sa espiritu ng ating Panginoon Espiritu. Di ba? Tama ba, Pastor? Hindi, actually, yung nakikita mo, saka nakikita namin, ibang anggulo lang, pero ganun din ang kapuntahan. Amen. Di ba? Amen. Amen. Oo. Sa interpretation lang, kasi sa tingin ko, di ba, yung parang binabanggit yung bagong isip. Kasi ang tao, hindi lang isip, di ba? Talagang espiritu ang tao. Espiritu may isip. Espiritu may consciousness. May kalooban. Di ba? Ngayon, dito kay Pastor, ang nakikita natin, parang masyadong limitado, di ba? Pero ayon sa turo ng Biblia, ang isang bagong tao ay isang kumpletong tao, ang nawala lang sa kanya, yung kasalanan. Yung gawa ng, sabi nga natin, sin and death. Kundi meron tayo ngayong bagong buhay. Tama ba, Pastor? Yun lang. Thank you very much. Ito, Pastor, dito ko lang po sa sinabi ni Pastor. Kasi po, sa Ephesians, na nag-bring mo yung Holy Spirit. Kasi po, nakalagay po sa Bible, sa Ephesians po, na nag-grip yung Holy Spirit. Ngayon, halimbawa ako, nakagawa ko ng kasalanan. Merong something na, merong another individual na nag-grip. Hindi yung, kasi iba yung gumawa ng kasalanan O parang merong dati konsensya, sabi nga konsensya, pero hindi siya konsensya It is the Holy Spirit na nag-grip talaga sa atin kung nakagawa din ng kasalanan. So, yun po yung sa Ephesians. Alam mo ba, Ephesians 4:13. Sige po. Yun lang po yung nagtago lang po. Kaya parang merong another individual. Yes, iba talaga. Okay, sige po. Ano pa? Sige. Gaano po katunay na malalaman mo sa isang tao na siya ay tumanggap na ng Espiritu ng Diyos, yung tinatawag yung inward man, na talagang siya ay born again in the Spirit na tumanggap na sa Panginoon? Ano yung katibayan na siya ay tumanggap na ng Espiritu ng Diyos, yung na-born again na siya? Ano po yung katibayan? Unang-una, yung kasulatan, kung talagang naniwala siya. Secondly, sa ating pananaw, pag naghahanap ka ng manifestation, ang sabi ng Romans 7:22, meron siyang delights sa Word of God. Meron siyang delights sa Scriptures. Pag ang tao is saved, merong new creature, nagkaroon ng quickening, nabuhay siya in the spiritual realm. Maghahanap siya ng Word of God, spiritual things. Ni 1 Peter 2:2. 1 Peter 2:2 po. 1 Peter chapter 2 verse 2. Yeah, diba kayo? Yeah. As newborn babes, ang sabi niya, desire the sincere milk of the Word. Magkakaroon ng desire sa Word of God.
the Jimewa, grow thereby. Kasi yung milk is, yun po yung mga primary principle of salvation. Sabi nga ni Pastor, you have to milk, and then you have bread, honey, hanggang meat yan, napapakya. So yung tao kong ligtas, ang unang-unang manifest sa sarili mo niyan, magkakadecide ka sa Bible. You want to study more and more and more. Unlike an unbeliever, wala naman yun. Wala naman sa Bible. Magpo-contribute lang. Opo. Pwede. Opo. Kasi sa pag-aaral namin dito, lahat ng religion na may Bible, ginagamit ang Bible na pasiyan na sila man ay anak ng Diyos dahil hawak nila ang banal na kasulatan, di ba? Pero sa nakita namin, maraming gumagamit sa Bible upang ipangalakal, di ba? Pero ang isang matibay na katibayan na nakita namin na hindi pwedeng kailanman itago ng tao ay yung nasusulat sa Galatia 5:22, the fruit of the Holy Spirit, na yung siya, di ba? Kung talagang nasa yung Panginoon, meron love, joy, peace, gentleness, goodness, kindness, temperance, long-suffering, faith, di ba? Lilitaw at lilitaw sa buhay mo yan. Ngayon, kung hawak ko lang ang Bible, pero wala yun, sa mga tweet, hawak ko lang ang Bible, pero wala sa akin ang bunga, di ba? Pero ang malinaw talaga na makita natin sa tao, na siya nga ay tahanan na ng banal na Espiritu, nasa kanya ang bunga ng banal na Espiritu. Tama ba, brother? Tama po yun, in the sense na naging basis na marami po yung words, right? Pero mind you, yan po yung bunga ng Espiritu. Magbubunga lang po yung Espiritu, if you have enough feeding ng words of God. Kasi, ano yung magiging pattern ng manner of life mo kung wala kang proper instruction ng Bible? Hindi po yung 1 Timothy 3:10 po. Kaya si Paul po, ito sinasabi niya, in 1 Timothy 3 verse 10, Basically, that is about the overseers, deacons. okay. 2 Timothy 3:10 po din. 3:10. Share ko lang po sa inyo ito. 2 Timothy 3:10. There must be a balance po. Sabi doon, but thou hast fully known my doctrine. Then susunod po, manner of life. Alright? When you say, doctrine, teachings po yan. And then kasunod po is manner of life. How you live your life. Yung sinasabi po natin, fruit of the Holy Spirit, nagmamanifest din sa manner of life. Tama? Right? Now, paano magmamanifest sa isang believer yan pag wala sa doctrine? Doctrine of instruction coming from the Word of God. Kaya po, if you're going to take post-teaching po, yung po Ephesians, yung binasa kanina, address sa husband, sa wife, sa children. It was clearly po, clearly laid out po sa Ephesians 1, 2, and 3. Pag pinag-aralan niyo po Ephesians chapter 1, chapter 2, chapter 3, it talks about the doctrine of the church, which is His body, which talks about yung blessing talaga. Then pag binasa niyo po yung Ephesians chapter 4, 5, and 6, address po yan sa husband, sa wife, sa children. That's their manner of life according to the teaching they believe sa doctrine po ng body of Christ. So for me po, yun po, fruit of the Holy Spirit, hindi po automatic sa lahat yun. It requires po yung pag-receive ng believer mismo sa truth ko yun. And kaya nga po may kasabihan, di ba? Sino mas malakas sa yung pinapakain ko lagi? Kung palagi pinapakain ko yung flesh, mas malakas yung flesh. Pero pag palagi kumakain yung inward man, yung magmamanifest. Sa akin po gano'n. Hindi po sa automatic yung you have the very then automatic. It requires po yung feeling ng inward man. Of course. Brother Ray,
pwedeng ulit. Kasi sa pag-aaral namin dito sa body, meron tayong tinatawag na Holy Spirit na nagtuturo sa Espiritu natin, di ba? Correct. Pero meron din sinasabi si Peter, 1 Peter chapter 1, verse 23. Pag-iiyak mo, 1 Peter 1:23. Ganitong sabi ng Bible, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Ngayon, gaya nga ng sabi natin, ang Bible, the written word, bigay sa atin ng living word na walang iba kundi ang Panginoon. Ngayon, itong written word, nababasa ng mga mata natin. Tama ba? Kaya, para sa amin, sabi nga sa Sunday, ang Word of God na binabasa natin, ang nakikinabang, isang nakikinabang ang kaluluwa natin, which is our consciousness. Diba? Pero ang Holy Spirit, kahit hindi tayo mabasa sa Word of God, natuturuan tayo. Diba? Halimbawa lang ito, testimony ko lang ito. Bago ako na-save noong December 79, long before that, naniniwala na ako na isla ng Diyos. Kahit anong gawin ng mga grupo, basta ako, ang paliwanag ko, isa lang ang Diyos. Pagamat di ko nabasa ang Bible. Naniniwala na ako sa eternal salvation. Nag-aaway mga kami minsan sa mga Bible study dahil palagi ko sinasabi, kung ang Diyos ay Diyos, at kung alam niya ang ililigtas niya, at kung ang pagliligtas niya ay pagwalang hanggan, dapat ang kaligtasan walang hanggan. Tama ba? Ngayon, ito ay na-confirm ko sa Word of God nung basahin ko na ang Biblia. Doon mo nga nakita yung Romans 8:28 hanggang 30, ano? At doon ko rin nakita yung Ephesians chapter 1 verse 4. So sabi ko, tama ang iniisip ko. Bakit? Dahil ang banal na Espiritu na nagpapahayag sa ating Espiritu, siya ang nagtuturo ng katotohanan na kinukonfirm ng banal na kasulatan. Kaya, yung 1 Peter chapter 1 verse 23, ang ating mga isip, pag talagang naturuan ang tamang Word of God, gaya ng sabi niyo, talagang hindi lang ang ating Espiritu, kundi pati kaluluwa natin makikinabang sa salita ng Panginoon. Tama ba, Brad? Thank you. Makita po natin dyan. Balikan po natin Romans 8. Ko-confirm ko lang po. Romans 8. Romans 8 verse, may nababasa po tayo dito sa verse 14. Romans 8:14. For as many as are led by the Spirit of God, they are the Spirit of God. Question, paano kang ililid ng Holy Spirit? Hindi pwede kanya naman. Pero yun. John 14 po tila yun. John chapter 14, verse, John 14, verse, John 16, verse 13. Yeah. John 16:13 po tila. Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. Pag dumating na yung Spirit mo, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself. But whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show things to come. He will guide you into all truth. Ano yung truth? John 17:17 po din. Words. John 17:17. Just have it. Yeah. Sanctify them through Thy truth. Thy word is truth. For me po, the only way the Holy Spirit can lead you in this time, because wala po tayo sa Acts period wherein ang signs, miracles, healings, and wonders to confirm the truth. In this present time, the Holy Spirit is leading the child of God sa Scriptures para makita mo you're being led by the Spirit of God through the Scriptures. Alright? Kaya outside of Scriptures, maraming kasi question lalabas ko. Kaya for me po, the Holy Spirit can lead the person po through the Scriptures. Kaya every believer should have time to study to yung Bible. Kaya nga po yun ang unang kanyang magkakabisar sa study these things. Kaya pag tama yung kanyang desire makita yung truth, dahan-dahan, kahit matagal, mapakita sa katotohanan kung hindi. Kahit maraming tanong, ako po, ang dami kong tanong noon.
Pero hindi ako huminto hanggang nakita pa isa-isa hanggang nasa siya. Kaya ang challenge ko po sa inyo, especially young people, read your Bible. Isabay niyo sa pag-aaral niyo yan. Wala nang mas magiging wise na student sa college, kundi yung mga young people na alam nila yung Bible nila. I tell you, sa science, sa history, marami kang, mas maangat ka sa mga ibang nag-aaral. Sir, can we say, from the way I understand what you said, correct me if I'm wrong, na the Holy Spirit can lead us through the words. Tama? Tama, sir. Are we limiting the Holy Spirit then? The omnipotent God, the omnipresent God, the omniscient God, cannot lead us, but can only lead us through the words. I mean, was there any, okay, hindi na tayo ng panahon ng Acts, yes? But are we saying the Lord now is limited to the words and hindi na siya katulad nun, gagamitin ng bawat isa? Though the words will verify, the words will confirm, the words will, tama po siya, kung everybody will claim na, uy, nasa akin ang banal na Espiritu, lalabas ang Biblos na may ito, tama yun, delikado yun. Everybody can say that. But, parang hindi ko pumatik yung only through the words. Parang, what I'm saying is, we are limiting the power of God. Yes, the words will confirm, but it doesn't, I hope you won't get me wrong. What I'm saying is, from the way I understand what you've said, without the words, the Holy Spirit cannot move in our lives. Parang, pinalitan ko lang po. Diba, the Lord, as an omnipotent God, omnipresent God, omniscient God, can move in us in different ways, but the words will verify, will confirm. Kung tunay na Espiritu yun, mamaya, maling Espiritu ka lang. Alright. Okay. What areas of life do you think the Holy Ghost will lead you without the Scriptures? Anong area ng buhay mo? Yeah. Lahat nasa Bible. 2 Timothy 3:16. In every areas of your life, andun po yung Word of God, yung instruction. 2 Timothy 3:16. And 16. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for number one, doctrine. For reproof, to know which one is wrong and which one is right. For correction, if there's an error, mayroong provision of correction. And for instruction in righteousness. So, dito lang iikot yung leading ng Holy Spirit sa buhay ng isang believer in these 4 areas. I believe so. So, it's safe to have this manual of God, to be sure that you are being led by the Spirit. Kasi minsan emotion. Pag walang basis, is more of a human understanding and emotion. But if you have the Scriptures, that's what I believe. Kaya, I'm not limiting. Yun lang po yung nakikita ko sa Scriptures. And if there are Scriptures that will say that the Holy Ghost can live outside of God's will, I'm good for it. Pero kung wala, doon na po nakatangin sa Scriptures. Tama po, sir. I don't also believe on that outside the Scriptures. What I'm saying lang is that the Holy Spirit can move even before you read. So, just for clarification, kasi from the way I heard you kanina, it's like saying na without reading the words, the Holy Spirit cannot move in us. Parang gano'n yung understanding. No. It's always based in Scriptures. Based. Anything that is outside of the Scriptures, rightly divided, medyo mag-isip ka ng konti, baka ibang espiritu yun. Tama, sir. Okay, thank you very much. Yes, thank you. Brother Ray, may tanong lang. Opo. Sa aking kapapanood sa YouTube, marami akong nakikita mga testimonies, mga Jews, mga Arabs, mga Indians, na nagsasabing may nakita silang vision at nakita nila ang Panginoon. At yung iba nakita ang langit, yung iba pati impyerno. Now, do you believe in that? Po, when you read po yung writings ni Paul, there is no such thing as that today. Sa Paul's writings po. There will come a time, magkakaroon po niya sa tribulation period. Yung mga nakikita natin na halimbawa, na pahayag ng mga, yung iba pastor, o yung iba mga believers, yung iba unbelievers. Sa mga tweet,
yung karanasan nila, hindi natin dapat paniwalaan. Kung meron pong proof from the scriptures, I can take that. Kung ang Bible ko isusupport yung sinasabi ng isang tao, I can take that. Di ba Based sabi, on the scriptures. di ba sabi sa Aklat ng Korinto, chapter 12, di ba? Opo. May isang tao na apunta sa langit. Yes, Di ba? opo. Hindi mo pwedeng gawing batayan yun na kung si Pablo nakakyat sa langit, out of the body, hindi mo pwede na yun na isang tao tawagin ng Panginoon para ma-convert, para manampalataya na daranas din siya ng ganung experience. Sipulan po yun eh. Because of the leadership po niyang vision revelation. Hindi lang si Pablo ang mahal na Panginoon Diyos, di ba? Yes po, pero what I'm saying is po, very clear po yung rule ng Bible sa Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ. And it is the power of God unto salvation to everyone that believes. So required po yung marinig talaga yung gospel ng tao. Sa mga tuwid, dahil doon tatali natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Ako Sa po buhay ng yung isang tao. nagbe-base lang sa Biblia. Anything outside of the Bible po medyo hindi ako. Brother, I cannot say Kaya yes. nga ako nagtatanong dahil meron pang isang program sa TV sa Amerika. Ako po, Ang marami. in-interview nila yung mga taong nagkaroon ng encounter sa Panginoon Jesus. Pwede ba natin sabihin puro kalokohan namin? Again po, ano encounter po nila? Yung iba nakita sa vision ng Panginoon. Yung iba na aksidente, habang patay siya, halimbawa namatay siya ng 2 araw o several hours, habang patay siya, meron siyang nakita ng halimbawa langit o impyerno, pero nakabalik siya sa kanyang katawan. Ngayon, kung yung mga experience na yun, sasabihin natin hindi biblical, hindi pwede mangyari, tayo ang lumalabas na Diyos na nagpapasya sa lahat ng bagay, di ba? Ano po, ako po, honestly, I will not go for that kasi I'll stick to the scriptures. Kasi po, yung pong vision is done with Acts period po eh. Pagdating po sa present time, which is the principle para sa atin ngayon, wala sa binanggit ng Buddha. It's a plain preaching of the scriptures of the finished work of Christ ang magsisave sa tao. And by the way, when you ask those people or testify of those visions, ask them, paano sila na-save? And most of the time, pag tinanong mo, secure mo sa salvation, medyo iba po gagawin. Kasi, brother Ray, sa pagbasa ko ng Bible, marami akong nabasa din na mga taong namatay, nabuhay na buhay. Dito po. May sakit, maling, iba-ibang karanasan, pero biblical, di ba? Science po kasi sa Israel. Yeah, okay. Yeah. Ngayon, kung ang Diyos, sabihin na natin sa Israel lang ang miracle, kung ang Diyos ngayon gumagawa rin sa buhay ng mga entil para sila man ay maligtas at yun na, lumapit sa Kanya, hindi ba posible yun? Ito yung take ko dyan. Dito po nakasalay lahat ng salvation ng tao. God will not set aside the message of the cross for men to be saved. Anyway, si Jesus Christ po yung Diyos na nagkatawang tao. He suffered for the salvation of everyone who believes. He will not let these people ignore this message po ng cross. Sa mga good brother Ray, yung 1 Corinthians 12 nga ba yun? Yes, sir. Simula sa, halimbawa, verse 5, Opo. o baba. Meron siyang ministry doon, di ba? Yeah. Ngayon ang tanong, yung Sige. pag-siyam ng ministry na yun, operational pa sa ito. Discuss ko po ng konti yan. Cessation of gifts. Diyan po talaga nakoconfuse ng marami. Doon sa science, sa spiritual gifts. Tandaan po natin, after, ang ministry po ng Panginoon dito, I hope we get it po sa Israel lang. Si Jesus Christ and the 12 apostles. Ang ministry po dito hindi para sa body of Christ. It's for the restoration of the kingdom to Israel. Right? Ang kausap ni Jesus Christ hindi Gentiles, Israel. As nation, ang 12 ang kausap niya, nation, hindi Gentiles. Wala tayong sa plano ng Diyos dito sa earthly ministry. After the cross, they crucified their Messiah. Right? And then they were given 1 year again as a nation.
to repent that they crucified their Messiah, to bring back again the kingdom to them. But they refused. Acts 9 na-save si Paul. Pero hanggang Acts 28, the whole book of Acts is still, nandiyan po yung preeminence ng Jew. Jew first. Hindi mag-preach si Paul sa anumang grupo except nandun muna yung mga Hudyo. Kaya lahat ng pupunta niya synagogue muna. He cannot preach beyond what is given to him. Dapat puntahan muna yung mga Hudyo. Right? And with that, kailangan niya ng signs. For the Jews require a sign. 1 Corinthians 1:22. Tingnan po natin yung 1 Corinthians 12. 1 Corinthians 12 po. po is speaking about spiritual gifts. Right? Context po natin, nakita natin spiritual gifts. Then, andun lahat yung sa verse 26, 27, and God that set some in the church, apostles, prophets, teachers, miracles, gifts, healing, self-government, diversity of tongues, apostles, etc. Gifts of healing. Verse 31. 31 po tinayin. May sinasabi si Paul dito. Kasi he's now starting to move po after Acts 28. After Acts period po, wala nang Israel dito. Ang program po is all men. Majority po ay Gentiles. Dito po tayo yan. Dito po sa period na ito, if you will take 1 Corinthians 12, wala tayo lahat dito. Dapat unang maging member dito with Jew. Before you preach to any other Gentiles, you should go to the, hanapin mo muna yung synagogue before you preach to any Gentile. Yung kulilaman ng Acts period, right? Eh, nasabi ng 31, but covet earnestly the best gifts. And yet, shew I unto you a what? More excellent way. In this period, Paul is showing po na meron pang mas excellent way kesa doon sa enumerated na gifts. Again, tuloy natin yung context. 13 verse 1, makita nyo doon, 13:1, tongues, etc., etc. Verse 8. Verse 8 po, 13:8. 13:8. 13:8. First Corinthians 13:8. Sabi doon, charity never faileth, but whether there be promises, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. Knowledge po din refers to prophecies. Then verse 9. At this period po, si Paul po, hindi pa full yung revelation sa kanya ng mystery. Ang sabi ni Paul doon, for we know in part, and we prophesy in part. Verse 10. But then that which is perfect is come. Then that which is in part shall be done away. Sabi niya, pagdating yung perfect na yan na dating, sabi niya, yung part na yan shall be done away. Next verse to 11. Kaya sabi sa 11, when I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Context po, those childish things are referring po sa mga gifts that being expressed here. Sabihin siya ng Acts period. Kasi sabi niya, pagdating ng perfect man, it shall be all done away. So itong period nito, tinan niyo po, Acts 28:20, sino ang kausap ni Paul doon? Acts 28:20. Or Acts 20 muna po, Acts chapter 20. Acts chapter 20. Ito na po yung shift ng ministry po sa Acts period. Hindi po tayo pwede mag-stay ng doctrine sa Acts. Kasi it's moving po. Excuse me lang. Opo. Yung pwedeng mo ibalik sa 1 Corinthians chapter 12. O sige po. Kasi yun na, simula sa verse 4. Opo. Di ba nanisulat ni Pablo ang buong Corinthians? Tapos na ang buong Acts? Hindi po. Hindi pa. Nung sinulat Kaya po mo niya, sabihin na sulat na yung buong Acts. Tama ba? hindi po po. Nasa ano po, Acts 20 po sinulat niya nung nasa Efesos siya. O, ay yung buong Corinthians kaya na nasulat. Dito po nung nasa Acts 20 po siya.
Sa mga tweet, yung mga gifts na sinasabi dito, pertaining here po. operational lahat, noong panahon namin. Yes, sir. Ngayon, hindi na. Hindi po. Bakit? Pakita ko po. Mark po, Mark 16. Bakit doon mag-operational? Mark 16 po, verse 19 din. Mark 16, you see, 15 hanggang 18, signs, wonders, and everything. Pagdating sa 19. So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven and set on the right hand of God. In verse 20. And they went forth, the 12, and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with what? Signs. Signs following Amen. Lahat po ng preaching nila dito must be confirmed by God through the signs. Because the ministry is signs for kanino? To the Jew first. For the Jew requires signs. Kasi ang ministry po dito, to the Jew first, Romans 1:16. Andun pa yung Hudyo. Kaya may signs po dito. Kasi ang understanding ko po dito, di ba, ang mga spiritual gifts na ito, lalo ng Panginoong Diyos sa body of Christ. Yes, sir. Foundation niya. Sa body of Christ, tama po. So, ang body of Christ, nung bigyan ng Panginoon ng gifts, dapat hanggang nasa lupa ang body of Christ, nandiyan ang gifts. Tama ba? Ang sabi po ng verse kanina, until the perfect will come, this shall be done away. Sabi. Yeah. Kasi sa panahon natin ngayon, wala pa naman yung perfection. Meron po, sir. Yes, sir. Ang perfection. Yes. Anong klase perfection? Ephesians 4, Ephesians 4. Ephesians chapter 4. Ephesians 4 verse 12 po din. Kaya po, makita natin dito, yung Bible po, is already completed by the means of Paul's writings. Ephesians 12. Right. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. And then verse 13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man. What is the perfect man? Yung pong church which is His body na nag-exist na ngayon. Opo. Ito, tanong lang. Opo. Kasi, kung ngayong 2016, perfected na ang body of Christ. Yeah. Sa mga 2017, wala nang darating. I cannot go by the date po eh. Oo. What I'm saying, sir, is Kasi, Opo. let's be practical, kasi Bible study ang ginagawa natin. Opo. Kung perfected na ang body of Christ, spiritually, yes, di ba? In God's reckoning po yun eh. Yes. Sa atin po hindi kasi di pa rin nakita. Pero in God's sight, ano po siya. Yeah. Pero ngayon kasalukuyan, habang nandito tayo sa lupa, ang gawain ng body of Christ hindi ba perfected? Tama ba? In God's reckoning po perfect na. Pero sa atin Yeah, po, we're still building po eh. Brother Ray, Opo. sa understanding Opo. ko, ang lahat na kasama sa body of Christ, meron na silang redemption 2,000 years ago. Forgiveness na sila. Opo. Ang salvation nila, confirmed na. Pero yung kanilang gawain dito sa lupa, sa kasalukuyan, halimbawa tayo, yung bang ministry natin perfected na? Hindi pa, di ba? Ay, yung po ating, we are talking po ng building ng body of Christ. Pero in the sight of God, yung po composition ng body of Christ is already existing po eh. Yeah. Ang tinatanong ko lang kasi kung itong gifts na ito na binigay ng Panginoon sa Iglesia, kung tapos na, dapat ang body of Christ wala na rin. Ano po? Diba? Hindi po yung sinasabi, sir. Ang sinasabi, pagdating ng perfect, dumating na po tayo sa period dito eh. Perfection. Ito po yung perfect man eh. At ang ministry po dito, wala nang Hudyo. For the Jews require a sign. Ito po, Gentiles, Acts 28:28. And the Greek 6, after wisdom, sabi po. Kaya, we should rightly divide the word of truth. Saan ba tayo talaga? Nandito ba tayo o nandito tayo? Kaya pag nakita niyo po dito, when you read po yung 7 episodes, wala na po kayong makitang signs dito.
Colossians, Timothy, Philippians, Titus, wala na po sa is. All you can see po dito, yung doctrine po, unang heavenly things. Pinapakita sa Ephesians 1, yung predestination, yung foreknowledge of God, yung blessing niya sa heaven of heaven, yung kanilang adoption of sons, yung kanilang etc. At pag naintindihan po ito ng member ng body of Christ, yung kanyang manner of life po, susunod sa to what he believed sa Revelation po ni Paul. Ganun po siya. Brother Ray, ano lang ito, Opo. parang commercial. Opo, si Noong kasing before 1979 na maging Kristiyano, meron ako nakausap na isang American Baptist pastor. Sabi niya, hindi siya naniniwala sa miracles. Hindi siya naniniwala sa miracle healing. No? Sabi niya, lahat ng yan, wala na yan. Ngayon, ang tanong ko lang, gusto ko lang maliwanagan ito. Kung ang isang, halimbawa lang, ang isang taong malapit na mamatay, binuhay ng Panginoon, posible ba yan? Miracle ba yan? Sa mga tweet, meron pang miracle. Kasi pag sinabi natin miracle, supernatural, di ba? meron po, may pattern po yun sa writings po. Meron purpose. Yung isa po dito mamamatay na pero pinagaling Diyos. There's purpose sa life niya. Oo. Na ginamit sa ministry. Kasi nga, sabi ko, Meron po. kung imposible, halimbawa sa kalagayan ko, Opo. sabi ko, ako, miracle ang life ko. Bakit? Dapat mamatay na ako noong 2014, pero ngayon, tingnan mo, nakakapagsalita ako ng... Naniniwala po ko. So sabi ko, kung imposible, ang supernatural na pwedeng mangyari sa buhay ng isang Kristiyano, di dapat talaga nasa langit na tayo lahat para hindi na kailangan ko, di ba? Di ba? I believe in miracles, but not the manner kung Acts period. Kaya nga ito, kasi pinag-aralan din namin ito, Opo. sabi ko sa mga kapatid, habang ang body of Christ, ang spiritual body of Christ, nasa katawang lupa pa, sabi ko, we can expect na mangyayari yung miracles na sinabi ng Panginoon. Yes, sir. Thank you, I brother. believe po. Kaya lang po, again, we should stick by the scriptures. Any question? Hello. Bali po, pwede tayo bumalik sa ano po. Kaya nang tuloy ko lang po yung sa John 16:13. Yung ginamit ko pong verse kanina. Okay, plus na. Sabi dito, howbeit when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. Kung makikita niyo po dito, pronoun po yung ginamit niya, howbeit when He. Hindi po, parang ano siya yung sabi po, individual talaga siya. So, kung tingnan niyo po yung ano po, yung sa Romans 8, 16. 16. Tama po. Sige. The Spirit itself bears witness with our spirit that we are the children of God. So, yung Spirit nag-bear siya ng witness sa ating spirit. Another po yun sa John 8:26 po, na yung Espiritu ng Diyos tinutulungan tayo na manalangin. So, yun nga, talagang meron talagang another individual talaga. Pwede po makipres ng kayo yung Romans 8:26. 96. Come again. 8:26 po. Romans 8:26. Romans 8:26. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. So, hindi tayo marunong mag-pray talaga eh. So, meron talagang Spirit talagang tumutulong sa ating kahinaan. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. So, yun nga, yun. Tituloy ko lang po yung kaninang question ko kanina. Yun lang po. Yung it's yung Holy Spirit, Jesus Christ din yun. Amen. 8:34. Apo. Very good. Sharing po yun. I don't see. Saka po yung si Pastor pala, meron pa po akong i-share lang po. Sa 1 Corinthians 12 po, di ba, nakita po natin doon yung mga miracles po, di ba? Tapos sa 1 Corinthians 14, meron mga speaking in tongues. Yeah. So actually, bago ko po pala bangitin po yun, isa naman sa pinapasin po ako sa sinabi nyo,
sa 12:31 na, but covet earnestly the best gifts, and yet show I unto you A more excellent way. More excellent. a more excellent way. Parang dito sa nababanggit ito, parang kinokopit mo lang yung the best gift talaga. Yung gift na Yung yun. gift na yun, ayun, ID, yung the word of God yun, no? Kasi meron kasi nakalabas dito, nakasaad kasi sa 14 na, comment mo yung prophecy, di ba? Yeah. Iba pa ito, no? Pero sinabi niya yun, the best gift to beto. Pero may papakita kasi yung more excellent way. Okay. Anong excellent way? Philippians Yung 1:9 din naman. Um, Philippians 1:9. 1:10. Ito yung sinasabi ni Paul. Ano sabi ng Philippians 1:10? Sinabi ni Paul yan, nung nandito siya, that ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense to the Christ. That excellent way is pointing to this period, which is the perfect man, the one body, the new man, in present dispensation mystery. This is the more excellent way. Kasi these are childish things. It's like a baby, a child, and then perfect, which is our age. For us, Gentiles. pero po mga ano po yun, ang mga Gentiles po yung pausap dito, di ba? Yung mga Corinthians. Yeah. Kaya nga, dito sa Acts period, yung sinabi ni Paul sa Ephesians 1:12 na we first, tell nyo, Ephesians 1:12 po, tell nyo. Ephesians 1:12. Ephesians 1:12. That we, sino yung we? Kasama si Paul, right? That we should be to the praise of His glory who first trusted in Christ. Sino yung unang nagtiwala kay Kristo? Si Paul and the rest of those Gentiles, Thessalonians, Corinthians, Romans, na ang belief lang nila dati is gospel of God, and that they need to be established by the gospel of Christ. And when they trusted Christ, sabi niya, and ye also, sino? Tayo. Then, itong we, at saka yung ye nagsama, forming that perfect man. Yung believer ng gospel of Christ, they move in this present dispensation of ours, and they form part of that one new man. Dati-dati silang believer ng gospel of God. Kaya yung mga professing Christians ngayon, sorry po sa John 3:16, hindi secure pang salvation mo. That, you should study po yung by faith. By faith po in the Bible always requires proof. Through testing. But our salvation is through faith. And that faith is the faith of Christ. By faith of Christ, yung faith ni Christ, dumaan na sa testing. With this, hindi na kailangan i-test yun. When you trusted that, this faith is imputed to you. Kaya you trusted the faith of Christ na salvation in Ephesians 2, for by grace are ye saved through, that's not your faith. That's the faith of Christ. You only trusted Christ. Yung faith mo, dadaas sa trial, sa tribulation. It's like kila Peter. Sa second coming pa sila masisave. Pero today, if you trusted the gospel of Christ, you are already quickened, past tense, raised up past tense, and seated in the heavens. Kaya in God's record, existing na yung one human. And some of them nasa heaven na. Nagpalit lang ng clothing. It's the body. Kaya ang kausap ng Diyos natin dito, hindi naman yung flesh. The inward man. Ang may reward ng sa judgment of Christ, yung activity ng inward man. Yun lang ang counter. Question. Going back to 1 Corinthians 4. I'm not a cessationist, pero parang gano'n ang dating, sir, di ba? Cessation of the gifts, meaning wala na, tapos na. Though in my case naman, I don't believe basta-basta sa miracles, just like what you said. Kasi kung babasahin natin ang 1 Corinthians 12:27, para lang po sa iba, no? Para mag-get lang po.
Thea, maybe, please. 1 Corinthians 12:27. Before that we close this part. Kasi you mentioned kanina, you believe in the miracles but not yung sistema ng before. Kasi ngayon, ang mga churches, basta they believe in tongues, everybody say, di ba? Pag everybody believes in healing, everybody goes to Benihin. Sino ba po kasi yung Pilipino nagpapagaling? Si Almeda? Ay, di ba? Ganun eh. So, yun po yung sinasabi niyong katulad sa nangyayari sa Acts, ginagaya dito, which is we are not sure if it's genuine. Tama, sir. So let's read dito sa 12:7. Now you are the body of Christ. This is NIV. Okay. Now you are the body of Christ and members in particular. And God had set some in the church, first apostles, meaning yung panahon po nila 12, and Paul. So yung gumagamit ng pangalan o titulong apostoles ngayon, opo, kaya ka, pareho tayo rin sa ano. Opo. Tama sir. Just at this point, I'm just clarifying my stand naman, individual stand, no? Tapos, secondarily, prophets. So, yung gumagamit ng titulong propeta sa panahon ngayon, dahil tapos na yan, nailatag na. Thirdly, teachers. So, how about this? Katulad niyo, sir, you are teacher now. Diba? Can we say now, tapos na dapat itong teacher? Meron ba po? Okay. After that, miracles, then gifts of healings, helps, governments or management to, diversities of tongues. So yun po ang gusto ko lang i-clarify. So, meron pa pong iba, but not on the manner ng Acts. So, kasi po dito, kung napansin nyo, for the past 2 months na nandito kayo, wala kayong nakarinig sa amin na para mga Indians na, ganun ba? None. Tapos we don't claim on the spot healing. Because we believe that if the Lord wants to heal you, hindi between 9 to 12 lang Sunday. Tama, Brother Paul? The Lord will heal you anytime. Tapos at the same time, kung may bubuhay ng Panginoon, hindi bubuhay ng Panginoon sa oras lang ng service. Tama? So, they still happen, but not on the manner of apo. So, yung mga gumagawa ng healings ngayon, which ginagamit for business, yun ang kalakanin. Tama po. So, in other words, we still believe there is, but on God's term. Actually, yung buhay ko po, milagro kung makita niyo yung buhay namin from the day we surrender life. Milagro po yung buhay namin. Kaya po yung ibigay. So in other words, sir, yung cessationism in terms of this, hindi pa. Yung pag ang ministry was for the Jews, tanda mo natin, meron po mga signs and healings because of the Jews. Opo. But the ministry is not for the Jews, but for all men. So, we don't need signs. Yes, sir. Yeah. But they still happen. We will not say na hindi na. Can we store? Again, pag sinabi natin mga, let's say, vision, miracles, we have to qualify. Yes, sir. Qualify pa rin. Kasi, Using the word. hindi lahat ng miracles is coming from Tama po. Maraming deception. Yes, sir. So, ang pinaka-point doon is, sino itinataas ng vision ng miracle? Tama po. Yung tao, si Jesus Christ. That's why we were told to test the Spirit. Yes. Opo. Now, so going back to the basic question, Yeah. so hindi po natin pwedeng sabihin 100% wala na to. Yung mga signs with regards to the Jews. Opo. Again, pag sinabi ng visions and everything, mga spectacular things, we have to qualify from Yes, sir. Yes, sir. Everything must be qualified from the scriptures po. Yes, sir. If the scripture will testify to that, like the Bible, why not? Okay. So, we can, again, going back, God's term, God's will, God's time. So, kung may na-heal, okay. Oh yes. As provided, again, we will test the Spirit. Number 2, kung may nag-tongues, we would know if it's genuine or fabricated. Tama. Ang tongues po, meron rules sa Corinthians, by force. At yung babae, hindi pwede. Nandun, maliwanag yun. Opo. The So, ladies. meaning, it can still happen. And it should be, interpreted. Opo, may interpreter kagad. Oo. Merong receiver. Pag ganun yun, pero wala. Opo, kasi pag puro tongues lang at wala naka-receive, that is false tongues. At saka sabi po sa 14, tongues are for a sign to the unbelieving Jews. Opo. Ganun po yung mechanics ng tongues sa mga Corinthians. So going back, just to close my question, Yes. there is still some or few of these happening. But we have to double check, we will have to test the Spirit, we have to use the
words, scriptures, as our litmus paper test. Kung totoo nga ba o hindi. Baka si Brother Romel, nagpapagaling galing pala yung power Kasi, niya sa... papakita ko lang, brother. Opo. 2 Thessalonians, very quick po. 2 Thessalonians 2 verse 9, 10 hanggang 12. Basa po natin. Ito po, 9. Ito yung susunod. 2 Thessalonians 2:9. Diba? 2:9. Yeah. Even him whose coming is after the working of Satan. With all what? Power and signs and lying wonders. Another one, Revelation. Marami. So we cannot just accept them. Before we know it, dinideceive ka na pala. Right? So, hindi ka madideceive if you stick sa merong basis. In everything you believe. Okay? Pero pa rin, mag-craft check. Hindi totally wala. May ko lang po this ka ni Brother Rowan. Actually, yung hindi naman ibig sabihin ba na ibig sabihin ba pag merong hihiling sa science lang yung ba? Kasi po, ang nakikita po dito, ang purpose po ng ng mga hihiling dito, mga gifts po dito is para sa body of Christ, hindi naman para science lang siya. So yung pang masabi natin na ito ba science lang mo talaga, ito hindi eh. Nakikita ko dito, ito isang gift para i-edify ba ang church, gano'n eh. So parang gano'n nakikita ko ito, parang may kanya-kanyang gift, may kanya-kanyang halimbawa. So ganito ka. So yun ang mga gift ng Panginoon. So yun lang po yung add ko na po. Salamat po. Brother Drew. Nadalayin ko na lang po kung ipahin lang kung bali po yung pangunawa ko nito. Babasahin ko po itong 1 Corinthians chapter 12 verse 31. Sabi po dito, kaya buong tainting ninyong nasahin ang mga kaloob na lalong dakila. At ngayon, ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Ito pong tinutukoy ni Pablo dito na ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Hindi po ba ito ang susunod sa chapter 12, itong chapter 13, verse 1 hanggang 13? O hanggang, kasi yung revelation po dyan hindi pa kompleto eh. Sa 9, 10. Yung ituturong mabuting sa lahat is talking about of the next ministry. Kasi yung Corinthians po sa Acts 20 na sinulat yan eh. Tingnan niyo po Acts 20:24, may sinasabi siyang ministry parating. Acts 20:24 po din naman. Acts 20:24. Acts 20:24. Tingnan 100. Nung sinulat po niya ang Corinthians, nandun po sa Ephesus. Yung Acts 20 po, sa Ephesus na yan. Kaya sabi niya dyan, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might, finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to Testify. to testify the gospel of the grace of God. Yung gospel of the grace of God, dito po yun. Itong ministry after Acts 28. Kaya pansinin po nyo, dito ang sabi niya, so that I might finish my course. Itong course na tinutukoy niya. At the end of Paul's course or ministry, tingnan po niyo, 2 Timothy 4. Nung siya po ay papatayin na. 2 Timothy 4. This is the end of his ministry. Ang sabi sa 2 Timothy 4, verse 6. 2 Timothy 4:6. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Verse 7. I have fought a good fight. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Nung nasa Acts 20 po siya, mayroon siyang course na gagampanan. Pagdating ng 2 Timothy 4, tinapos ko na yung course na yan, sabi niya nung siya pinatay. So, the excellent way na, ang ganda sa Tagalog doon, mas ituturo ko yung mabuting bagay, parang sabi niya, he's talking about this present ministry we have, the revelation of the mystery.
In fact, ito po yung nag-complete sa buong Bible. Ito po yung Colossians 1:25. Nung sinulat po ni Paul ito, sabi niya, ito yung nag-fulfill o nag-complete sa buong revelation ng Diyos. Colossians 1:25. Kaya reveal na po lahat yan through Paul's writings. Colossians 1:25. Wherefore I am made a minister according to the dispensation of God which is given to me for you to fulfill the Word of God. Ito na po yung nag-fulfill sa lahat. Yung kanyang revelation ng mystery. Because without the 7 writings po ng Post-Acts, wala kang maliwanag na teaching regarding that one human. Wala kang maliwanag na teaching about the heavenly blessing. Throughout this period po, wala kang makikita pumunta sa langit dito. Wala pinangatuan po ng heaven dito. Ang may pangako lang po ng heaven, this group. You search po. You search. Tingnan niyo, walang pinangako ang dito titira sila sa langit. Lahat po dito sa lupa. Pero pagdating po dito sa Post-Acts, tinukoy na po dito yung far above all heavens. Na tahanan ng perfect man. Those who trusted Christ, the gospel of Christ. Kaya po kasi nasabi yun, yung sinabi ni Pablo na ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Kaya po sinasabi na yung pangunawa ko, no, yung chapter 13, verse 1 hanggang 13, yung tinutukoy niya yun. Kasi yung si Jesus Christ ay pangalan po, itinuro po niya yung pinakamalaga sa lahat, hindi po ba? Yung ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, hindi po ba ganari? Sir, mic po please. Mic po for the record. Para lang Yung Panginoon, sa quotation na yon, ang kausap niya doon Israel dito sa period nito. Ang kausap niya, nation Israel. Kaya what I'm showing po is this. This Acts period po is primarily for the Jews. Kasi ang kausap po dito is the blessing, the seed of Abraham. At kasama po yung olive tree. Hindi pa rin kasi natin napag-aaralan po yung tatlong trees, yung olive tree, the vine, and the fig tree. Kaya kung mapipresent ko po ng lahat dyan, siguro yung mga question po nyo medyo mababawasan. Kasi wala pa po, actually wala pa po napipresent sa inyo maliwanag yun. Kasi nga po, question lahat, which is very hard to explain in one or simple sentences. I need to, tandaan po natin, these things po ng New Testament, hindi lang basta lumabas sa vacuum yan. May pinanggalingan po siya. So for us to understand these things, makita po natin yung buong Bible from Genesis hanggang Revelation. Mahirapan po tayo maintindihan ng Bible portion by portion. Because we will make our own private interpretation, which will mapapahamak tayong pareho-pareho po. Alam niyo siya. Opo. Magtatanong lang ako, Opo. walang personalan ko. Kasi narinig ko sa testimony mo, Opo. una, katoliko ka, Yes. natin. Opo. Tapos, na-indoctrinate ka sa INC, di ba? Tapos, napunta ka sa Protestant group, o charismatic. And then, napunta ka sa Baptist for 20 years. Yes, sir. Yung mga araw na ito, yan ba ay produkto ng pag-aaral mo sa iba-ibang sekta? Hindi po. Actually, pare-pareho lang po ng turo yun eh. Nagbago-bago lang ng pangalan. Alam po niyo kung ano nangyari talaga? Brief history lang. Kaya po marami din nakakita nito. Again, 70 to 150 AD, wala tayong maliwanag na record na history. Ang lumabas, Church Fathers. And ang produkto ng Church Fathers, Roman Catholic Church. Ang bumuo ng doktrina ng Roman Catholic Church, si Augustine. Right? At sa Church Fathers, wala silang binanggit tungkol sa teaching ng right division ni Paul. Wala. Bakit? Tinago ng diablo si Paul eh. Kaya makita natin,
From the Roman Catholic Church, ano lumabas? Church of England, Protestantism. Anong naitago? Unang-una naitago yung justification by faith, yung salvation. Amen. Na-recover yung kanino? Kay Martin Luther. From 1500 po hanggang 1800s, pababa po din from 70 hanggang 1500s, malabo po ang teaching dyan. Lahat ng mga church fathers na nakilala natin, they're all amillennialist or post-millennialist. Wala silang idea ng rapture. Wala silang idea ng kung ano naman. Ang alam nila is the Jewish line of teaching. Lumabas ang idea ng premillennialism kanino? 1820, John Darby. Kung natin po si John Darby. Si John Darby po ang unang nagturo about rapture. John Darby is one of the minister ng Church of England. Sila po yung bumuo ng Plymouth Brethren. And from John Darby, lumabas po ang produkto ni John Darby sa United States, yung Scofield. Alam mo yung Scofield? Famous Bible. Scofield Bible. Produkto yan ang teaching ni John Darby. And from there, 18-something lumabas Cornelius Stam, and then you have Welch Bullinger. These people po, nakita nila na maliwanag ang distinction ng Gentile at saka ng Israel. During this period po, wala kong distinction. Ang alam ng Roman Catholic Church, doomed ng Israel, sila na yung bagong Israel. And the rest of the Protestant leaders, holding Matthew 28, makita niyo yung history. Ang kanilang belief sa Matthew 28, sila na nag-rule. Ang Roman Catholic Church, they don't believe in second coming. Sila na yung nag-rule because sila na yung Jews. They are amillennialists. Dumating naman yung sila, Jonathan Edwards and some of these people, post-millennialists, ano ibig sabihin? Yung church na mag-aayos ng mundo. Para pagdating ni Kristo, meron ng peace and prosperity. Yun po yung background and root causes ng American imperialism, ng Spain and everything. They want to bring in the kingdom through their political power. Quoting those verses. Bakit ganon? Because hindi po nila nakita yung teaching ni Paul. Paul is teaching not earthly things. Paul is teaching regarding heavenly things. That's the difference po. So when you study the writings po ni John Darby, Scofield, Welch, Bullinger, Cornelius Stam, and some of these people, makita po nyo, ang dami po materials to na babasahin mo. And from there, makita nyo po, ano ako na-recover po? Justification by faith, si Luther. Then, secondly, na-recover nila yung distinction ng Jew and Gentile. Thirdly, na-recover po nila yung rapture. Fourth, nakita nila yung history, unti-unti. This book po is alive. Nobody can claim monopoly of knowledge. Ako po, I am ministering these things para ma-edify po kayo. Because nowadays, most people po in many groups know nothing about the Bible. What they know is emotion. Nagsimba lang, pero pag wala silang alam. They don't even know what they're saying. Ang alam nila, doon lang sila pa. Wala silang knowledge about these things. You know why? The devil keeps on blinding the minds. Pero ang tao, once nakita mo yung kahalagahan ng scriptures, at nakita mo yung special ministry ni Paul, na si Paul ay para sa ating Gentiles, at lahat ng tinuturo ni Paul is regarding the perfect man and the heavenly things. Wow! Doon mo maintindihan yung security ng salvation and the way of life you should have in this world. At ano ba talaga yung manner of life ng believer at this time? Dito lang po maintindihan yan. Ganun po siya. Pero once we disregard Paul, wala po. You go back po sa prophecies. And prophecies are things that deals with the physical things. More, earthly lahat. Kingdom po. Yan po siya. Thank you, brother. Siguro, for now, may mga tanong po ba kayo na yung mga susunod na pag-aaralan natin, pwede natin kaya halimbawa kung ano yung mga topics na para sa ganun Opo. orderly ang pag-aaralan natin para lalo kami maliwanag. Sige po. And then yung mga tanong, siguro gagawin na lang natin after 3 or 4 sessions. Yes, sir. Yung isang session gawin natin sa question and answer. Opo. Maganda po kasi ma-present ko.
And then, I believe some of the questions po will be answered. It's up to you po kung makita niyo yung relevance na kung nakasulat sa Bible, dapat napaniwalaan natin. Kasi tabatan tayo, siguro kukonforme yung mga kapatiran. Kami ang napag-aralan namin. Yun nga, hindi namin na separate ang Jews at Gentiles. Kaya katulad ng general teaching, tinatanggap namin yung halimbawa, magkakaroon ng days of tribulation, Yes, sir. and then rapture, lahat ng Jew or Gentiles na naging Christ, kasama sa rapture o kaya mapupunta sa langit. And then after that, yung aming bagasan o kaalaman, malabo-labo na. Ano po, sir, yan? Standard po ng Acts 2 yan kay John Darby yan. Yeah. John Darby, Scofield, Gabriel. But what I'm trying to show you po, hindi nag-stop yung study kay John Darby. Hindi nag-stop sa Acts 2. And then here comes other teachers at may nakita silang and until may nakita pa tayo, hindi po limited yan sa isang tao eh. God is continuously revealing these things. Kung alam natin yung structure ng right division and we stick by Paul's line of truth, hindi po tayo malilito. Ganun po siya. Kaya nga po, sinabi ko, pag religion po, Catholicism, Baptist, Presbyterian, halos pareho lang po. Anong pareho? Hindi nila nakita yung apostleship ni Paul. Kayo po, kailan yung narinig yung si Paul ang apostle to the Gentiles? Ngayon lang, di ba? Ako rin po. Kasi nga po, itinago yan. Since the Acts period, may problema na talaga. Because the devil is hiding this truth po. Kaya nga po, the blessing lang, nakita ko agad, at hindi ako limit na nag-study, kaya bold po ako magturo kahit sa ang prayer ko talaga, mag-open ang door of opportunity to show these things. Hindi naman ito pinupesa sa lahat. For us to give some choice and in study, sabi nga sa kanina, thank God, na-stir up yung inyong interest in study. Ganun naman eh. Para makita mo yung totoo, gugulayin ng Diyos sa isip mo. Para tingnan mo. Until such time, mag-arrive ka sa mag-settled position. Ako po, nagiging instrumento lang ko dito. Hindi ko lang kung paano nyo tinitake ito. If you take this good, God will use you. And I will be going somewhere na naman. Yun lang po naman ang ministry dyan eh. Ikala ko yung truth na ito. Brother Ray, we assure na susundin namin yung paayag sa 1 Thessalonians 5:20. Ano po yun? Do not despise prophesy. Pero, yun nga, examine everything. Yes, sir. Opo. Yun nga, Yeah. pulutin ang lahat ng mabuti. Tapos Thank you. lahat ng masama. Thank you very much. May verses ka pa rin. Amen. Thank God. Ako po'y talagang natutuwa kay Pastor kasi yung mga ibang pastor ko, hindi gano'n eh. Pag hindi niya lang, dito ko eh. Yung pride pa. Pero si Pastor, saludo ko. Ang calling ko po talaga, hindi Pastor, teacher lang talaga. And sa Pastor po talaga kailangan niya na ng patience and everything. Sa plan. Thank you very much. Alam namin na biyayaan ng Panginoon sa amin. Kaya siguro, pagkatapos natin na pag-aralan mo lahat yan, saka maisip ng bawat isa. Gaano malaking biyaya galing sa Diyos yung nakuha natin. Yes, sir. Basta yun lang po ang aking ministry lang po sa inyo. Stir up your interest. Huwag kayo manatiling nag-attend lang. Sabay dapat yung growth ng physical life sa spiritual life through the knowledge, increasing in the knowledge sa scriptures. Kasi yun ipapasa nyo sa mga anak nyo. Pag walang interes sa magulang sa Bible, paano magka-interest yung anak? Di ba? Pero pag nakita ng anak ninyo, kayong mag-asawa, kung bira yung mga magulang ko, ano yan eh, interest sa Bible. They have these children, alam nila yung Bible, sing sila. Kaya po? Ano? Before we go to other topics, meron pa bang mga hanging questions? So, para at least we can decide kung next Sunday, di ba sir, ang susunod nyo is Body of Christ? House of God. Yung house Okay, of God. so meron pa po bang questions na hanging or we can continue na? Tuloy na tayo, mga kuya ko? Okay tayo? We proceed with the new topic? Okay sir, ganun po gawin natin. Ako. O yung ating topic po, yung household of God, yung pag-ibig insight po yung 1 Timothy 3:15 po, tinan nyo, para study nyo rin. 1 Timothy 3:15. Ayan po.
But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of truth. Ano yung house of God? Ano yung church of the living God? Tingnan po natin. At sabi si Timothy, nandun sa loob ng house of God. Okay. Hindi po study natin sa next. Thank you very much. Si Brother Flor, meron daw questions po, sir? Abang Matthew. Opo. Okay. Don't worry po, lahat po ng gustong humabol, we have the videos. Yun, napakinabangan lang po ng marami. If you want copies of the videos, lapit lang po kayo sa amin doon at bring your USB para ma-transfer. Then you can go back May 26 and ma-review lahat yung mga ano po. Okay, again, I would like to thank Sir Ray. At least po, hindi kayo nagulat sa amin at parang sabay-sabay kami ng ambush interview, no? Ganyan lang po kasi umandar na po yung ano eh. Yung umandar na yung triggered curiosity and sabi nga ni tatay kanina, yung na-stir up na yung ano. But, konting recap lang po no, para sa lahat. Hindi niyo po ba napansin sa umpisa na nung una hirap tayo umintindi? Bakit gano'n? Bakit gano'n? Well, ito yun eh. Dahil tinake over ng Roman Catholic institution. Actually, yung salita ng Panginoon. Ano yung mga tradition na kinalakihan natin? Number 1, si Pedro ang number 1 na apostol. Tama? Kaya nasanay tayo, bakit si Pablo? Diba? Ganon. Bakit? Dahil si Pedro ang ginagamit ng Roman Catholic institution, I won't call it the church. It was never been the church. Because nung namatay si Pedro, ang nag-take over ay ang Papa, the Vicar of Christ. So kung sisirain mo at kakamit mo sa tama na hindi si Pedro ang top apostle, tumba ang Roman Catholic institution. That's number 1. Number 2, yung mga foundational RCI or Roman Catholic institution, basically yun nga, nag-spread lang sa Protestantism, then nagpunta sa iba ng Baptist, Pentecostal, and everything. Doon tayo naman sana. Third, yun nga, there is no division between Gentiles and Jews. But at least naging maliwanag. Though marami pa rin tayong questions na malalabas, but please do be part of this question and answer. Kasi tandaan niyo po, lalo na ito mga young people, sabi ko nga kanina habang picture taking, kayo ang susunod na magulang. So kung narinig niyo sinabi sa Ray kanina, kung kayong mga magulang, makikita ng mga anak na pinag-aaralan niyo ang salita ng Panginoon, pati yung mga anak. Ganun din. So, though we do not convert them to the Lord, but we can lead them to the Lord. So, mahirap mag-lead ng ibang tao kung tayo mismo hindi naniniwala sa salita ng Panginoon. Amen po. So, itong mga pagkakataong ganito, we thank the Lord at pinakilala si Brother Ray kay Brother Jonas at dinala ni Brother Jonas dito. And we are learning. So, thank you, Sir Ray. No? And huwag po sana kayo magsawa. Pero, be ready. Medyo umiingay na po kami sa mga katanungan at marami pang lalabas. Why? What is our purpose? Our purpose is not to degrade you or para pakitang magaling ang mga taga-BOC. No. Because we wanted to make sure alam natin ang salita ng Panginoon dahil nakaharap tayo sa Kanya very, very soon. And we wanted to make sure we are on the right faith. That's why sabi nga, examine your faith, meaning hindi tayo oo ng oo lang. Kung hindi naiintindihan natin. Tapos, search the scripture, test the spirit. Tama? Hindi, kaya nga po, at least napansin nyo, hindi kami naniniwala sa basta-basta na lang na tongues and everything. So, before anything else, alam ko may ensayo pa ho tayo. But ito ang pinaka-importante ang Bible study. So I would like to request everybody to please stand and let's thank the Lord Jesus Christ. Volunteer please. Those who pray. Lord, thank you, pray. Tayo po'y manalangin. Lord Jesus, maraming salamat po sa napakagandang maghapon na ipinagkaloob niyo ito sa amin.
Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na aming narinig. Salamat sa kalakasang idinulog nito sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa katuruan, kalaman na iyong ipinagkaloob sa aming kapatid at siya namang ibinagi niya sa amin sa akong ito upang marinig ang inyong mga banal na salita. Lord Jesus, tulungan po ninyo kami upang ang inyong mga salita na aming madalas na naririnig at napapag-aaralan ay magkaroon ng buhay sa amin bilang isang individuo. Patuloy mo pong gamitin, Panginoon, ang mga mensaherong ginagamit mo sa ministeryo nito. Kayo na po, Panginoon, ang siyang bahalang maglaan ng kanilang pangangailangan at sa aming lahat. Lord Jesus, gabayan po ninyo ang bawat isa sa amin, anuman po ang aming gawin, sa anuman po kami paluluan, ang pag-iingat po, Panginoon, siyang patuloy na igawad mo sa amin. Nawa, O Lord, anuman ang mga ninanais mo, O Lord, para sa aming buhay, nawa ito'y maisagawa namin at maisakatuparan namin. Kailangan ka namin, O Lord. Sa'yo lamang po kami kumukuha ng lakas. Ikaw lamang ang lakas namin. Ikaw lamang, Panginoon, ang pinagkakatiwalaan namin. Gabayan po ninyo kami, Panginoon, doon sa landas na nais mong taakin namin. Iakbang mo ang aming mga paa doon sa lugar na nais mong puntahan namin. At igalaw mo ang aming mga kamay doon sa nais mong gawin namin. Lord Jesus, sa'yo lamang po kami umaasa at titiwala. Maraming salamat po. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, so young people, Presidente Diday, tama? May gathering kayo, tama? Doon kayo sa multipurpose. So, same elders, tuloy pa rin po, according kay Rayan, si Ma'am Del, darating. Ray, tama? Okay, please confirm. Mag-coffee po muna kayo, Sir Ray, Brother Flor. Mag-coffee po muna, meron tayong mga biscuits on the sides. Please. Para we still have until 5 o'clock for our anniversary rehearsal. Thank you. Alas 7 na, magsasound siguro tayo para mag-iigas.